Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni dating Chairman Guillermo Saldanya. Ayan, tingnan po natin siya. Ayun, kumakaway-kaway po siya, no? Kaya natin pinasyalan upang ang salita ng Panginoon Diyos ay ating dadalhin sa Kanya. Yan po yung maganda. Dadalaw ka, ang ikukwento mo, ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi yung dadalaw ka, ang dala mo chismis. Iba po, ang dala natin. Kasi nung ano, ang masaya, ayaw kong body na lang. Tama. Hindi na, Bible na lang. Tama. Meron akong hawak na Biblia, ayan. Nakikita nyo yung lampara na yan. Yan ay simbolo ng Gideon International. Galing sa Gideon ito, pinamimigay nila walang bayad. Siya ang ating gagamitin at ito'y binigay po sa akin ng isang kaibigan. Copyright 1996 pa pala ito. Matagal na pala. Ayan. Copyright 1996 by Philippine Bible Society, Tagalog Popular Version, NT-TPB 265, Gideon. Yan. Ang ating nag-aaral ay kinukuha natin sa kasulatan. Bago tayo magsisimula, tayo muna idudulog sa Diyos upang hingin ang kanyang tulong o kanyang patnubay para tayo naman po ay maliwanagan. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebangelyong ito upang kami po ay makahunawa, higit sa lahat, para kami po ay makakain ng aming spiritual food. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa 1:1, sa pasimulay naroon na ang salita. In the beginning. Ibig sabihin, pasimula, wala pang lahat na nakikita ng mata natin. Yun ang ibig sabihin ng pasimula. In the beginning. Naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So magkasama sila. Salita at ang Diyos. Dito pinakita ni Juan na yung salita ay Diyos. Ngayon, yung mga pilosopo, ganitong banat nila eh. Lalabas dalawang Diyos. Yan ang kanilang ikukumpronta sa iyo. Hindi po binibilang ang Diyos. Ang nakalagay dito, yung salita may kasama. Sino yung kasama ng salita? Ang Diyos. At ano yung salita? Diyos. Hindi po sinabing dalawa ang Diyos. Yun ang pamimiloso po nila. Kaya pag ganun po ang kaharap ko, sabi ko sa kanila, ikaw ang may sabi dyan eh. Hindi ako. Kasi yun ang ginagawa nila parang pangsilo. Kaya pag sumagot ka, dalawa, lagot ka na. Aaba ng kwento. Kaya para hindi na umaba yung kwento ng mayayabang na yan, sabi ko sa kanila, ikaw ang may sabi dyan, hindi ako. Anong nakasulat? Sa simula ay naroon ng salita. Tama. Period. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Magkasama ang salita at ang Diyos. Ngayon, dinescribe ni Juan na yung salita ay Diyos. Si Juan ang may sulat dito eh. Binabasa lang natin. Kaya huwag kayong magpaloko doon sa mga nagsasabi dyan na
dalawahan Diyos. Sila lang ang nagsasabing ganon. Kasi nga, wala silang unawa pagdating sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesukristo. Tingnan niyo po. Yung sulat pa rin ni Juan. Sa unang 1, chapter 1. Kailangan biblical po tayo. Para wag nila sabihin na nagiging mayabang tayo. Bawal mamayabang sa Biblia. Ang mayabang po hindi sinasamahan ng Diyos, sa sumasama ay ang demonyo. Kaya sila mayabang sila. Akala mo marunong sila. Yung pala, sa demonyo sila. Oh. Okay. Ang sabi ni Juan, sa 1 chapter 5, verse 20. Unang 1, chapter 5, verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Oh, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi ni Juan, ito ang tunay na Diyos. Sino? Si Jesus. Oh. Sila kasi walang unawa. Salamat sa Diyos. Tayo po, pinahunawaan tayo ng Panginoon na naintindihan natin si Jesus pala ayon sa Biblia na sinulat ni Juan ay tunay na Diyos. Sa kanila kasi, pag binasa nila ito, puputulin nila. Gagawa sila sarili nilang kwento. Hindi kasi nila tinatanggap na si Jesus ay Diyos. Lalong hindi nila tatanggapin na si Jesus ay tunay na Diyos. Malaki ang problema nila. Wala silang unawa. Kahit anong salin ng Biblia ang gamitin nyo rito, lumalabas. Si Jesus ang tinutukoy dito, hindi ang Diyos. Bagamat ang Diyos po ay tunay din Diyos. Sabi ni Jesus yan eh. O, ito yung paborito nilang talata. Ako naman, patas ako, binabasa ko naman yung mga gusto nilang talata eh. O, hindi ako namimili ng talata ng Biblia. Lahat binubuksan ko, ginagamit ko. Pati nga yung paborito nilang talata, ginagamit ko eh. O, madidiscuss natin yan. 17:1, 2-3. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. 2. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na buhay walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. 3. Ito na yung paborito nila. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila, ang iisang Diyos, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesus Kristo na iyong sinugo. Yon. Dahil sa sinabi ni Jesus dito about God is, ano sabi ni Jesus? Iisa at tunay na Diyos. Tama naman yung sinabi ni Jesus eh. Iisa lang po talaga yung Ama. Kokotray mo pa si Jesus eh. Totoo yung sinabi ni Jesus, iisa ang Ama. Ang tunay na Diyos. Oh. Si Juan naman, ang sabi niya, si Jesus ay tunay na Diyos. Meron ba problema dyan? Wala.
Ang may problema sila. Hindi kasi nila matanggap na si Jesus ay Diyos. Lalong hindi nila matatanggap na si Jesus ay tunay na Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, yung 1:1, unang 1:5:20, babasay pagkatapos ihinto sila para pumunta sila ngayon sa 1:17:3. Gusto nilang tumbukin na yung nakasulat daw doon ay ang Diyos Ama. Wala naman nakalagay na Diyos Ama eh. Diyan po sila naiipit. Pilipit sila ng pilipit ng mga talata sa Biblia. Pero ang Biblia po hindi magkalaban. Hindi magkalaban. Kung ang Diyos naman ni Jesus ay tunay na Diyos, naturalmente si Jesus anak niya. Di tunay din na Diyos. Eh bakit? Anak niya yan eh. Di ba sabi niya, ako ang Ama ay isa. Anak niya. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, huwag niyo pong guluhin. Sila ginugulo nila eh. Oh. Ginugulo nila. Ba't hindi kaya sila paggawa ng sarili nilang Biblia? Yung lahat ng gusto nila, sa bagay, ganun pong ugali nila eh. Gumawa sila ng pandoktrina. Lahat ng gusto nila, sinulat na nila. Eh, sinong sumulat doon? Eh, di natural sila. Yung founder nila. Bakit? Ayon sa kanilang libro. Ayon sa kanilang magazine. Yung kanilang sermon ay galing sa kanilang founder. Oh. Bakit? Yung founder nila, Diyos? Hindi. Ano yung founder nila? Sabi nila, angel daw na umakyat sa sikatan ng araw. Saan ka nakakita tao akyat sa sikatan ng araw? Lumalapit ka pa. Dito ka sa lupa, pag mainit ang araw, halos mapaso ang balat mo eh. Yung akyat ka pa sa sikatan ng araw, durog ka! Sunog ka! Angel daw siya na umakyat sa sikatan ng araw. Basahin nga natin. Kaya binabasa, yung mga gusto nilang talata, binabasa ko pa. Kaya nga ako patas lang ako. Wala akong kinakabigan, kundi yung nasa nakasulat. Ito. Pahayag, chapter 17. Anong nakalagay? Okay. Pahayag, chapter 7. 2. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. O yan. Silangan. Kaya po ito yung ginagamit nila kasi yung silangan, ang tawag nila dyan, Pilipinas daw. Ula daw yan sa kanya. Nakita kong umakyat sa gawing silangan, Pilipinas, sabi nila, ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Paano siya lalapit doon? Sunog ka ron. Dito pa lang sa lupa ka ako, naininitan ka na eh. Napapasok ka na sa sobrang init. Lalapit ka pa. Di sunog ka. Yan ang kanilang founder. Ito ang kinuwang talata ng Biblia. Ito po nakasulat dito. Anghel po ito. Literal anghel. Hindi taho. Bakit? Wala naman tao talaga pwedeng umakyat sa sikatan ng araw. Sa kasaysayan, the rising sun is Japan. Hindi po Pilipinas. Sinasabi nilang malaking mali po yun sa aral nila. Sa kasaysayan, history, the rising sun is Japan.
Search nyo po sa Google siya. Paano mo sasabihin Pilipinas yan? Nakalagay sa kasaysayan. Sila gumagamit din sila ng kasaysayan. Kasaysayan din yung sinabi ko. Saan sila makakakita ng kasaysayan na sikatan ng araw, Pilipinas? Wala. Wala. Kaya paltos ang mula sa kanilang founder. Okay? Yung grupong ito, sila hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos kundi tao. Kailan daw nagsimula si Jesus? Nang ipinanganak ni Maria. Sabi nga na, tuloy natin yung 1. Chapter 1, verse 1 ang binasa natin kanina. Tuloy natin hanggang 3. Ano nakalagay? Sa verse 1, 1 ng 1. Sa simula, naroon ng salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. 2. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Wala pang nilikha. Kasama na siya. Wala pa si Maria. Kasi sabi nila, nagsimula daw si Jesus nang ipinanganak ni Maria. Wala pang tao. Kasama na siya ng Diyos. 2. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Wala pang nalikha pagkasama na sila. Sino ito? Father and Son. God the Father and Jesus. 3. Sa pamamagitan niya ni Jesus, nilikha ang lahat ng bagay. Kita nyo? Kaya nalikha. Tuloy natin. Sinisipon ako. Bigla ako sinipon. Okay? Sa 3. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kung wala siya noon sa creation, walang nalikha, sabi ni Juan. Dahil nandun na siya, kasama siya ng Diyos ay nalikha sa pamamagitan niya ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sino yung nasa langit? Yung mga anghel. Kasama si Satanas doon. Sapagkat si Satanas anghel yan. Sa lupa, tao. Ibig sabihin, wala pang Maria. Wala pang founder nila. Magkasama na yung Diyos Ama at anak na si Jesus. Yan ang history ng Biblia. Yun ang nakasulat. Huwag niyo pong baguhin. Sabi nila, eto ba? Yung sa 1:1, sabi nila, ang sabi ni Juan Trinidad. Yan. Nangawi sila ngayon Ang kinuha nila, yung sulat ni Juan Trinidad na isang paring Katoliko. Galit sila sa Katoliko, pero nangungopya sila ng aral ng Katoliko. Ano sabi ni Juan Trinidad dito sa 1:1? Si Jesus ay nasa isip pa lang ng Diyos. Ngayon, ano sabi nila? Nasa isip ng Diyos. Saan galing yon? Kay Juan Trinidad, na Katoliko. Pero binabanatan nila Katoliko. Anong tawag sila sa Katoliko? Anong tawag nila? Alam niyo, nakakaano sila. Kung mag-judge sila, ang mga paring Katoliko, sabi niya, kay Satanas. Ministro ni Satanas. Nung nangaral, yung founder nila sa Davao, binanatan ng Katoliko. Ng Katoliko daw at saka mga Protestante. Kasi Protestante galing sa Katoliko ay mga ministro ni Satanas. Pero yung aral na ni Father Juan Trinidad, inangkin nila. At saka yung magbatya kayo banal na halik. Galing sa Protestante yon. So, ibig sabihin, yung pari at Protestante na tinatawag nilang sa demonyo,
Eh di sa demonyo di sila. O, di ba? Sige, tutulan nyo yan. Sige, ano? Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan ni-reveal mo sa amin na about Jesus. Siya po ay ang co-creator sa paglikha ng lahat ng nasa bagay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Kayo mga na-sharean, mag-share kayo sa iba. Basta nagkamagamit tayo ng Biblia, wala tayong dinadagdag, wala tayong binabawas. Ayon din sa kanilang kasaysayan yan, sa kanilang mga libro, sa kanilang mga magazine na pinamimigay. Ang aking binabanggit. Po, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nawad at na kayo ng video nito nasa maayos na kalagayan. Nandito po ako sa Barangay 107, 97. ay, 97, Sony District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye!